minamahal na mga kapatid, sa lahat po ng ating mga kaibigan at mga kababayang patuloy na nakikinig sa pamamahayag na ito ng Iglesia ng Diyos sa Buhay kay Kristo Jesus. Kami po sa panguna ng matandang kapatid Danilo M. Santiago Sr. at ang buong pangasiwaan ng Iglesia ng Diyos sa Buhay kay Kristo Jesus ay magiliw na mabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Naway patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos at patuloy na mapuspos ng mga karunungan at mga kaalamang nagmumula sa luklukan ng kanyang awa. Sa gayon ay patuloy tayong lumagos sa karunungan sa matuwid na paraan ng pamumuhay sa ating po pagiging dapat sa harapan ng ating Panginoong Diyos, at sa gayon ay magtanong tayo ng kanyang dakilang kapangakuan, ang buhay na walang hanggan. Ang diwa ng ating paksa na talakayin sa araw na ito ay bigyan itong pahayag: ang mga tao na maririlag na kinalulugdang lubos ng Diyos dito sa lupa ayon sa Biblia. Pinitiyak ng ating paksa na merong maririlag ng mga tao. Ang salita pong marilag ay the majestic one, o salitang majesty. Ang kadalasan po, ang salitang majesty ay iniuukol, karaniwang ating narinig sa mga hari, sa mga anak ng hari, at sa mga taong merong mataas na antas sa lipunan, salitang majesty. Ngunit ayon po sa ating paksa, ang salita pong majesty ay iniuukol po sa Diyos at sa mga taong kanyang kinalulugdang lubos. Sa pagpatuloy ng ating pag-aaral, bakit nalulugod ang Diyos sa mga taong yun, at bakit ipinakilala ng kasulatan ng karilagan ang mga taong yun o ang pagiging majesty, hindi ba naging po natin sa ating pag-aaral? Sino po ang mga unang pinagsabihan ng Diyos na siya niya kinalulugdan lubos? Una, sa aklat ng Mateo 3, ang talata ay 17. Ganito ang ating matutunghayan. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Ang unahin po ay sa ating Panginoong Jesucristo, ang sinisintan niyang anak, ang lubos niyang kinalulugdan. Yan ang una. Ang ikalawa, di sa stress na aklat ng awit ay ganito ang ating matunghayan, mga minamahal na mga kapatid. Tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang maririlag ng mga kinalulugdan kong lubos. Ang ating Panginoong Diyos ang siyang nagpatotoo tungkol ka sa mga banal. Tinukoy po ang uri ng mga tao, banal na tao, na ayon po sa talata, sila po ay nangasa lupa. Kaya ito po mga banal na tao, wala pa po ito sa langit. Ang mga santo, kasi po salitang banal, saints, mga banal, gumagawa ng kabanalan. Ang mga santo, pangunahin po ang mga apostol, ang kanilang mga disipulo, ang mga tao po na inutos ng Diyos na magbanal. Yan nga ang tinatawag na Iglesia ng Diyos, na gaya po ng nakasulat sa aklat ng unang Korinto 1:1 hanggang 2 ay meron pong binabanggit na mga nagbabanal, si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sosthenes na ating kapatid. Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatibagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Ito pong mga banal, kaya po naging banal, tinawag na mga banal. Sa paano po sila tinawag na mga banal? Sapagkat sila pinapaging banal kay Jesucristo. Saan po sila naroon? Yung mga banal po na tinutukoy, nasa lupa. Wala pa po sa langit. Yung pong mga banal na tao na tinawag na mga banal sa loob po ng kanyang tunay na iglesia.
At iyan po ang sa ating narinig, sila ika ang mga kinalulugdan kong lubos. Sila ang marilag, the majestic ones. Sila ang marilag na mga kinalulugdan kong lubos. Sa mga kapatid, ang Diyos ay nalulugod sa mga banal na tao na nasa lupa na tinawag na mga banal o pinapaging banal kay Hesukristo sa loob ng kanyang iglesia. Bakit po sa loob ng kanyang iglesia tinawag na mga banal ang mga tao? Aya't sila po ang marilag na kinalulugdang lubos ng Diyos. Ano po ang dahilan? Isaias 42 at ang talata ay 21. Ganito po naman ang ating matutunghayan. Kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kanyang katwiran, nadakilain ang kautusan at gawing marangal. Yan ang dahilan. Kinalulugdan ng Diyos dahil po yung mga tao po ngayon ang sumusunod sa kautusan. Ang mga tao po ngayon ang dumadakila sa kautusan at ginagawang marangal ang kautusan. Paano po tayo nakatitiyak yung mga tao po ngayon na sumusunod sa kautusan? Sa aklat po ng Esdras 7 at ang talata ay 23, ganito po ang maliwanag na patotoo ng banal na aklat sa aklat po ng Propeta Esdras sa kabanatang 7 ang talata ay 23, ipinakikilala po ang kahalagahan ng kautusan ng Diyos. Anumang iniutos, yun po yung kautusan. Ang kautusan po ang kabuuan ng utos ng Diyos. Anumang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Makatwid, meron pong bahay ng Diyos na doon po iniutos gawing marangal ang kautusan o ang kanyang katwiran, at doon po ipinamumuhay ng tao o sinusunod ng tao ang lahat ng kanyang mga utos, ginaganap na lubos sa kanyang bahay. Paano po nagawa ng mga tao ng Diyos? Sabi ng Biblia, sapagkat ang tao po ng Diyos, yun po ang sa Biblia po kasi meron pagsulat na mga tao ng Diyos. Mga kapatid, hindi po lahat ay tao ng Diyos. Meron pong tinutukoy ang Biblia ng mga tao ng Diyos. Ito po sa isang talata ng Biblia sa aklat ng ikalawang Timoteo 3 at ang talata po ay 16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos na makapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Kaya ang tao po ng Diyos natututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat na magawang mabuti. Kaya siya'y nalulugod dahil sa kanyang katwiran. Bakit po? Sapagkat yung pong katwiran ng Diyos ay natutunan ng mga tao ng Diyos na naturo ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kaya naging banal, naturuan sa lahat ng gawang mabuti. Sino po? Yung mga tao ng Diyos. Ano po ang natutunan? Katwiran ng Diyos. E sino po ba yung mga tao ng Diyos? Ayon kay Apostol Pablo, unang Timoteo 3:15, na iniutos na gawin sa kanyang bahay. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao. Sino po yung mga taong yun? Yun po ang mga tao ng Diyos. Ano ang gagawin? Naugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Kaya nakatitiyak po tayo na ang mga taong kinalulugdan ng Diyos o mga tao ng Diyos na naturo ang lubos sa lahat ng gawang mabuti, na mag-uugali ng kabanalan, wala iba kundi ang mga tao ng Diyos na tinatawag na bahay ng Diyos. Dahil po sa kanilang pagtupad ng kautusan, sila po ay naging karapat-dapat. 3:22 na aklat ng unang Juan ay ganito po ang ating matutunghayan. At anumang ating hingin ay ating tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos.
na ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang paningin. Kaya pala nalulugod ang Diyos. Kung ano po ang nakalulugod sa kanyang paningin ay ating ginagawa. At yung bagay na ating ginagawa, saan po nakabatay? Nakabatay sa pagtupad natin ng kanyang mga utos. Kaya napasin po natin ang aklat na Esther na binanggit po natin kanina. Ang lahat po ng utos ng Diyos, inuutos niyang gawin at ganapin sa bahay niya. Na ang bahay niya ay ang iglesia ng Diyos na buhay na sa inyo po ay naglilingkod at sa atin ang naglilingkod sa pagkakataong ito, ang iglesia ng Diyos na buhay na tinatang ng Diyos mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria at sa kanyang kapangakuan ay dadalhin niya sa mga bansa na hindi kilala at sa mga tao hindi nakasumpong ng katwiran ay makakasumpong ng katwiran sa mga huling araw, sa mga huling kapanahunan, matapos na maghintay ng panahon ng paghihintay, ay darating po ang katotohanan sa bansa na ayon sa kalooban ng Diyos. Tulad po sa bansang Pilipinas ay naging bahay niya tayo, napabilang po tayo sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus sa loob ng iglesia ng Diyos na buhay. Kaya ito pong pagkatuto natin sa katotohanan, ipinamumuhay po natin sapagkat yun po ang bagay na nakalulugod sa Diyos. 13:16 sa aklat ng Ebreo, ganito ang ating matutunghayan, mga kapatid. Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa magayong hain ng Diyos ay totoong nalulugod. Kaya ang Diyos nalulugod sa gawaing mabuti at sa pag-aabuloy na ginagawa ng bawat iyas atin, sapagkat ito po'y handog na lubhang kalugod-lugod sa Diyos. Yung gawaing mabuti at ang ating pong pag-aabuloy. 4:18 po na aklat ng Pilipos ay ating pong matutunghayan, mga kapatid. Datapot meron na po ng lahat ng mga bagay at sumasagana. Ako'y busog. Palibhasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo. Na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, na lubhang nakalulugod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting gawa po ay nagagawa ng bawat iya sa atin sa pamagitan po ng ating pagkakaloob. Mga kapatid, sapagkat yung layunin, yung adhikain ng pananampalataya, ng kilusan ng pananampalataya, ay nagagawa po natin ang mga bagay na magbibigay ng kapurihan sa Diyos. Ang isang kaluluwang magbalik loob ay nagkakatuwa ang anghel sa langit. Yan po ay nakukuha, nagagawa sa pamagitan ng misyon ng mga mangaral. Yan po kaayusan ng pagsamba, kaayusan ng pananampalataya, kaayusan ng ating mga itinatayong bahay dalanginan. Yung pagtulong po natin sa mga kapatid na namatayan. Mga kapatid, tinutulungan natin ang mga kapatid na ayon po sa Biblia, bahagi po ng dalisay na relihiyon. Dalaw po natin ang ulila sa kanilang kapighatian. Mga kapatid, yan po ay pagtulong. Yan po ay pag-aabuloy. Yan po ay gawang mabuti. Mga kapatid. At hindi lang po sarili natin ang ating pinag-ukuhan lang pa sapagkat ang sabi ng Biblia, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya, meron pong pagkakaloob. Sapagkat hindi po natin magagawa ang pag-ibig sa ating kapwa kung wala tayong ibibigay sa ating kapwa. Alin po ang ating ibibigay sa ating kapwa? Mabuting pamumuhay. Yung pag-asa. Kung ano ang pag-asa natin ay magkaroon din sila ng pag-asa. Kaya po tuloy ang ating misyon. Meron tayo sa radyo, meron tayo sa internet. Meron po tayo sa mga dako ng mga kapatid. Kapatuloy po natin ang mabuting gawain niya. At yan po ay hinugugulan ng salapi. Mga kapatid, kumuha ka lang ng website, magbayad ka sa internet, may Google po yan. Magkaroon po ng pamahayag sa radyo, bahagi po ng ating programa, may Google din po yan. Saan po nanggagaling po yan? Nanggagaling po sa inyo. Na inyong tulong, na inyong abuloy, na samyong nakalulugod sa Diyos dahil po yung resulta nito ay gawa ay ukol sa Diyos. Kaya ayaw ka po sa Pablo,
ako ikay busog, sapagkat ako'y tumanggap kay Epaprodito ng mga handog na galing sa inyo, na lubhang nakalulugod sa Diyos. Mga kapatid, alin po ang lalo mabuting gawa na magagawa ng bayang iglesia ng sa buhay na magdudulot sa atin ng malaking kagalakan? Kasi po, kung nagtatagumpay tayo, nagagalak tayo. Lalo na po sa Diyos Ama at sa Kanyang anak na si Kristo ayon sa Biblia. Ito po ang main purpose ng ating pagkasama-sama. Katulong Juan 1 ang talatay 4, pakinggan po natin. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakan sa katotohanan. Yan po ang pinakadakilang kagalakan. Tayo po ay nagkakaisa na lumalakad sa katotohanan. Bakit po? Bakit po ang katotohanan ng main purpose na atin pong pinagsasaligan ng ating pagkasama-sama? Nagkasama-sama tayo dahil sa katotohanan. Mga kapatid, yan po ang ating ipinanindigan. Yan po ang ating pinagkakaisahan. Bakit po? Ang katotohanan. Ngayon, kung magkakaisa ka sa hindi naman katotohanan, ano ang saysay po nun? Ano po ba ang dahilan bakit napakahalaga ang katotohanan? 2:3 hanggang 4 na aklat ng unang Timoteo, ganito po naman ang ating maritiyak, mga kapatid. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Kinakailangan malaman po natin ang katotohanan, matutuhan natin ang katotohanan. Kaya, ang mga lingkod ng Diyos, ang tao ng Diyos, naturuan lubos. Bakit naturuan? Sapagkat natuto. May nagturo at may tinuruan, at yung naturuan ang naintindihan yung pagkaalam niya sa katotohanan. Na siya maibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Diyos ang maibig at makaalam ng katotohanan. Kaya ang tao po maliligtas sa pamamagitan ng pagkaalam ng katotohanan. Alin po ba ang isa sa katotohanan dapat malaman ng tao? Dapat malaman ng tao na may bahay ang Diyos. Hanggat hindi nasumpungan ng tao ang bahay ng Diyos, at hanggat hindi naunawaan ng tao ang kahalagahan ng bahay ng Diyos, ay hindi po siya makakaalam ng katotohanan. Sapagkat priority po yan. Mga kapatid, pangunahin po yan na dapat matutunan ng tao. Mga kapatid, alin po yun? Yung paghahanap at pagkasumpong sa bahay ng Diyos. Sa 6:33 na aklat ng Mateo, dadapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Alin po ang pangunahin na dapat matutunan ng tao sa pagkakatotohanan? Hindi dapat niyang mapabayaan, mahanap po niya at masumpungan po niya ang kaharian ng Diyos, sapagkat doon po sa kaharian ng Diyos naroon ang katwiran. Alin po ba ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian po ng Diyos, mga kapatid, ay ang kanyang tahanan, ang kanyang bahay. Yan po ang kaharian ng Ama, bahay ng Diyos. Gaya po na nakasulat sa aklat ng Kolosas, kabanatang 1 at ang talata po ay 13. Ganito po ang ating matunghayan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. May kaharian ng anak. At alin po ba ang kaharian ng anak? Sa ispo na aklat ng Hebreo. Ganito po ang ating matunghayan. Datapot si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Ang kaharian po ng anak ay ang bahay niya. Sapagkat si Kristo, gaya ng anak, ay hari o puno sa bahay niya. Mga kapatid,
At ang bahay po niya ay tayo na mga tao na tinawag na iglesia ng Diyos sa buhay. Ganyan po kahalaga ang bahay ng Diyos. Ganyan po kahalaga ang iglesia ng Diyos sa buhay. Kahit sabihin mo na nasumpungan mo ang katotohanan, ngunit hindi mo hinanap at nasumpungan ang kanyang bahay, kapatid, ay wala pong kaligtasan. Yan po ang proseso ng Diyos. Ang tao ay maligtas at nakaalam ng katotohanan, ang katotohanan po nasa bahay niya. Haligi at suhay ng katotohanan. Wala ka dun sa bahay. Paano ka makakasumpo ng katotohanan? Kaya po ang ating pananampalataya ito. Sa bawat bansa, may mga tao po kinalulugdan ng Diyos. At yan po ang mga taong maligtas. At yan po ang mga taong nakakilala ng bahay ng Diyos. Kaya dito po sa Pilipinas, at sa mga kapal nating Pilipino, yan po ang ating panindigan. Tayo po ang tinatawag na bahay ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo po ang nangangaral nito. Tayo po ang siyang naninindigan dito. Kapatid. At doon po sa bahay ng Diyos, nandun po ang katwiran at ang katotohanan. Ang sinasabi po natin, ang pangunahin dapat malaman ng tao. Alin po ba yung bahay? Pangalawa po, ano po ba ang meron sa bahay? Doon pa lang sa bahay, yung pagpasok ko pa lang, mali na, di wala na. Kapatid. Sapagkat naroon po ang kaligtasan, naroon po ang katotohanan, naroon po ang kalayaan. 17 aklat ng Juan. Asahin po natin at ganito ang nakasulat. Pakabadal mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kaya yung pangalang Diyos na buhay, mahalaga po yan. Yung pangalang Kristo Jesus, mahalaga po yan. Kaya si Kristo hari sa bahay niya. Kaya kay Kristo Jesus po ang bahay ng Diyos. At yan po ang tatak na nakatatak sa atin. 12 aklat ng Gawa. Basahin po natin at ganito ako nakasulat. 4, talatang 2. At sa kanino mang iba'y walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Kaya napakahalaga po ng pangalan. Kaya sasabihin na iba, hindi na mahalaga yung pangalan na iglesia. Kasi yung ibinigay sa tao, ibinigay sa atin, yung mga tao pong yun, tinatakan ng kaligtasan. Bakit po? Sapagkat nasa kanila yung mahalagang pangalan. Alin po ba yung mahalagang pangalang sukat nating ikaligtas? 14:1 na aklat na Apokalipsis. Tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. Kasama niya 144,000 na may pangalan niya. Ang pangalan ni Kristo Jesus at pangalan ng kanyang ama na nasulat sa kanyang noo. Ang ama po may pangalan. At ano po ba ang pangalan ng ama? Na itinatata sa mga tao. Nakasulat po yan sa aklat na Apokalipsis, yung tatak na yan, 7:2 hanggang 3, yung tatak ng pangalan ng ama, ay mapapansin po natin. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Nataglay ang tatak. Ano po yung tatak na itinatak? Tatak ng Diyos na buhay. Kaya iglesia ng Diyos na buhay, Diyos na buhay, ang siyang nalulugod sa kanya iglesia. At yung pong sa Diyos na buhay, yun po ang kay Kristo Jesus. Kaya, pag walang Kristo Jesus, yung iglesia mo, na inaaniban, ay kulang. Pag Kristo lang, at walang Diyos na buhay, kulang din. Pag Diyos na buhay, wala Kristo Jesus, kulang din. Kaya kinakailangan po, yung dalawang mahalagang pangalang yon, na sukat natin ikaligtas, Diyos na buhay, Kristo Jesus. Iglesia, anong Diyos na buhay? Kay Kristo Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, yan po ang mga taong kinalulubang lubos ng Diyos. Yan po ang ating pananampalataya. At yan po ang prinsipyo na ating pinindiganan, sapagkat yan po ay sumasagisag at lumalarawan
sa ugali ng mga kapatid. Sa Diyos na buhay ka, kay Jesus ka. Eh, ugali mo, hindi naman pala pan-Diyos na buhay. At pang Kristo Jesus, di bagsak ka rin. Mga kapatid, mahalaga po na matutunan natin ang karunungan ng Diyos at ang katotohanan ng Diyos. Mga kapatid, sa pamamagitan ng matuwid na paraan ng pag-uugali, nataglay ang mahalagang pangalan ng Diyos na buhay at Kristo Jesus. Sapagkat ang mga tao pong ito, tayo po ng mga kaanib dito, ang marilat na kinalulog sa Diyos. Dito po sa lupa, ayon sa pagtuturo ng banal na. Kapay panawa ako sa ating lahat, nawa po ay nakatulong ito sa inyong pakikinig, sinasagawang pagsusuri, at maghatid ng pag-asa at pagkaunawa at pagkatuto at pagkaalam sa mga katotohanan ng Diyos. Upang tayong lahat ay magkakasamang lumalakad sa katotohanan. Ang dakilang kagalakan natin, at higit sa lahat, kagalakan ng Diyos na sa atin ay tumawag upang magbanal sa Iglesia ng Diyos. Salamat, mga minamahal na mga